Mga boss, basahin natin to. Galing kay Direk Daryl Yap. Tungkol kay dating Pangulong PRRD mga boss. Binatikos ng film director Direk Daryl Yap ang umano'y pagmamaliit ng madayuhan sa mga Pilipino. Kaugnay ng patuloy na pagkakapiit ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ilalim ng international na jurisdiction. Ayon kay Yap, ang pagtangging pakawalan ang isang Pilipino ay nagpapahiwatig ng mababa ang tingin ng mabanyaga sa bansa at tila walang kakayahan ang Pilipinas na igiit ang sarili nitong soberanya. Sinisino tayo ng mabanyaga, ayaw nilang pakawalan ang isang Pilipino na para bang mas mababa tayo sa kanila at wala tayong sariling pagkabansa. Ito ang ay walang kapatawaran. Ayon yan kay Yap, na iginiit na ganitong trato ay pagyurak sa dignidad at pagkakakilanlan ng bansa. Yan mga boss. Direk Daryl Yap, isang unit team. Yan mga boss. Sumusuporta sa dating tambalan ng dalawa na ngayon ay magkaaway na ang Duterte Marcos mga boss. Pero tama itong pinagsasabi niya mga boss, no? Na walang sariling desisyon ang ating bansa. Sinabi naman ng pamahalaan ngayon na mayroon tayong gumagana yung mga batas natin sa Pilipinas. Pero bakit isang tao lang ang ipinadala nila doon sa ibang bansa? Na doon pa siya lilitisin at huhusgahan. So wala kang karapatan doon dahil hawak na nila yon. So parang ang liit na ng paningin ng ibang bansa sa atin. Dati ay hindi na tayo saklaw ng ICC sa panahon ni PRRD. Pero ngayon, ipilit nilang ipadala ang isang Pilipino sa ibang bansa para doon husgahan. Mga boss, itong administrasyon na to. Isang pagyurak sa karapatan ng Pilipino na first time na mangyari sa kasaysayan mga boss, no, na isang Pilipino at dating Pangulo huhusgahan sa ibang bansa at hindi sa sariling jurisdiction sa ating bansa. Napakasakit isipin at kailan kaya mangyayari ang reckoning? Matagal pa ba? Or nalalapit na para naman magbayad na ang mga taong tunay na may sala. At pinagbabayaran na naman ng dating Pangulo ay accept niya na ang kanyang kapalaran. Pero sana kung nadala siya doon sa tamang proseso, wala, okay lang yan mga boss. Pero yung in just 1 hour, 2 hours, ilipad siya doon na wala sa tamang proseso ay masakit isipin para sa ating mga Pilipino na tunay na nagmamahal sa isang tao na ni minsan ay binuwis ang kanyang buhay, inilaban niya ang kanyang buhay, hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong tao, sa taong gusto ng katahimikan, kapayapaan, at pagbabago sa bansang Pilipinas. Ito ang taong yan mga boss. Sana kung may panahon pa at magkaroon pa siya ng malakas na pangangatawan ay magawan din ni Direk Daryl Yap ng kwento ang buhay ng taong ito mga boss, dahil ginawa niya na ang kwento ng Marcos. Ginawa na nito ni Direk Daryl Yap. Sana itong taong to ay magawan ng kwento na makatatak na at hindi malilimutan ng taong bayan sa mga susunod na henerasyon na may isang Rodrigo Roa Duterte na lumaban at ipinaglaban ang bansang Pilipinas para sa kinabukasan ng mga kabataan sa ating bansa.